Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pala is ibabalik ko yung madalas na tinatanong sa akin. Lods, anong tip mo sa aming mga maliliit, sa aming mga medyo under height sa basketball? Meron pa ba kaming pag-asa maging basketball player o maging varsity? Oo naman mga Lods, pero lagi kong binibigay na tip sa inyo, alam nyong maliit kayo. So ibig sabihin, alam nyong meron kayong kakulangan sa height compared sa mga average height ng mga basketball player. So ang ibig ko sabihin doon, kung meron kang kakulangan dito, kailangan sobrahan mo sa ibang aspeto ng basketball, kagaya ng sa bilis, sa lakas, sa IQ, and sa skills. So mga Lods, kaya tuwan-tuwa ako ngayon kasi merong isang Japanese player na nasa NBA, di ba, si Yuki. Kasi siya yung perfect example na kahit na maliit ka sa average height ng mga basketball player, ay pwede kang makapasok kahit sa NBA nga eh. So mga Lods, medyo re-reviewin natin yung mga galaw niya at titingnan natin yung mga sinasabi ko sa inyo which is ginagawa nga niya. So dito mga Lods, dumarive yung kasama niya, tingnan nyo, di ba? Anong ginawa niya? Nag-improve position siya. Balik natin. So ang ginawa niya is, nung pa-drive, alam niya na yung tao niya humelp. So ito, nagpakita siya improve position. And, tingnan nyo, ang layo niya sa 3 points. Pero dahil maliit siya, ang ginawa niya, yung skill niya, pinataas niya. Hindi basta ordinary 3-pointer lang. Parang normal na tira lang sa kanya yung mga ganyang kalayo. So pagtanggap, catch and shoot. Diba? Wala nang dribble. Okay? Tapos ito mga Lods, pa-drive ulit yung kasama niya. Tingnan nyo, improve position na naman siya. So alam na naman niya yung gagawin niya. Tapos tingnan nyo, napakagaling bumasa ng sitwasyon. At napakataas ng skills niya sa passing. Tingnan nyo mga Lods, balikan natin. Sa pagpasa kanya, inatake niya yung close out. Tapos, nabasa niya kagad yung sitwasyon. At biglang pasa. Kumbaga, walang sayang na time. Tama-tama lang yung timing ng pasa niya. Kung kailan, palapit sa kanya yung defender. Okay? So mga Lods, ito hawak niya yung bola. Yan, tingnan nyo. Napaka-ordinaryo sa kanya ng ganyang kalayong tira. So ngayon, pag inanderan mo siya, di ba maliit ka? Siyempre, hindi ka basa-basa makakadrive kasi maliit ka nga eh. So ngayon, kailangan talagang pag-igihan mo yung skill mo dito sa 3 points. Tingnan mo Lods, oh. Diba? Parang sobrang komportable niyang tumira dyan kahit na napakaliit niya. So ito Lods. Kita niyo. Grabe. Diba? Super exceptional yung basketball IQ and yung court vision niya. Pabalik ko sa inyo ha. So ngayon, habang dinidrive niya, napakabilis niya compare sa may, sa may kalaban niya. So ito mga Lods, nakita nyo. Nakita niya, yung bantay sa ilalim is tinitingnan yung tao niya sa likod. So, hindi niya alam na ito palang si Yuki is papasa ng ganito. So, hindi niya nakita yung bola. So, ganun kagrabe yung court vision ni Yuki. Pati yung vision ng kalaban, alam niya kung saan nakatingin, kung saan ba nakatuon. Kaya niya naipasa dun mismo sa harapan ng player. Kasi nakikita niyang hindi nakatingin sa kanya. So, ito, dribbling. Actually, ito Lods, ordinary read lang naman to eh. Nakita niya sa alley-oop. Ordinary read lang yan. Sige, palagpasin natin. So, ito mga Lods, again, another libre. Kailangan itira niya kagad. Bakit ka mo? Maliit siya eh. Maabutan siya pag nag-close out sa kanya dahil ang lalaki ng mga bantay niya. Kaya kahit ganun kalayo, dapat is efficient ka pa rin. So, mga Lods, again, it's extraordinary skills sa 3 points. And then next, grabe ang bilis. Ayan. Magandang example to. Tingnan nyo to Lods ha. Napakabilis. Okay? Naiiwan niya, kaya humelp yung isa. Pagkatapos, tingnan nyo, nag-pivot siya. Diba? Tingnan nyo, court vision. At yung lakas ng katawan para may pasad niya yan ng bullet pass. Sa ganyang kaliit, sa ganung sitwasyon. Pero naipasa niya yun ng ganun. Ibig sabihin, sobrang lakas ng katawan niya kahit maliit siya. So mga Lods, actually, pwede nyo naman panoorin yan eh. Ang ginawa ko lang is, mas pinaliwanag ko lang mabuti kung ano ba yung mga capabilities niya. Kung bakit kahit ganun siya kaliit, is nasa NBA siya. Isipin nyo mga Lods, napakaliit niyan. At NBA pa yung inabot niya. So sa mga nagtatanong sa akin kung may pag-asa ba kayo, pagka medyo underheight kayo sa basketball, may pag-asa kayo. Yun lang, dahil alam mong kulang ka sa height, kailangan dagdagan mo yung bilis, dagdagan mo yung lakas, dagdagan mo yung talino, at dagdagan mo yung skills mo na exceptional talaga. So yun lang mga Lods. At least kahit paano meron na tayong sample ng sagot natin sa mga underheight na gusto mag-basketball. So yun lang. Thank you!